Ikaw, kaya pagpara, wag daily, ang iyalisin sa expired na day. Pero mo na, hindi na sa inyo. O saan na sa mga kuya ko kaya na Raiders at Tigers sa klase? O, may nga ito, suway bukod, artistic eh. This vlog is sponsored by Orange Networks. What's up mga bay? This is your bay, Ubec Rida. Dito po tayo sa LTO ngayon. Magfa-follow up muna tayo regarding sa Bora Bora Memorandum na inilabas nila kamakailan lang. Na itong open forum po na ito ay para masagot yung katanungan ng karamihan at para na rin sa more informations, at kung may katanungan man tayo ay pwede nating malaman yung answers dito ngayon. Okay? So kita lang tayo sa loob at sana may makita tayong mga kakilala. Now before tayo magsimula at talakayin yung topic natin, magsha-shoutouts muna tayo. Okay? Now shoutout po kay Sir Christian Arenaho. Now si Sir Christian po, siya po yung isa sa mga LTO personnels na present dun sa forum na nangyari kahapon, at surprisingly ano pala siya, subscriber pala natin siya. So I really did not expect that. Talagang pinakita niya ako sa cellphone niya at pinakita na nag-view talaga siya sa mostly sa mga videos ko. So shoutout sa iyo sir, happy viewing. At shoutout sa Arsenal Custom Culture, Wounded Arsenal Apparel, John Dave Ponske, Sir Oking Subaria. So meron pa tayong shoutouts, so abang-abang lang kayo. Either in the middle part or at the end of the video, gagawin ko yung continuation ng shoutout natin. The topic for this morning are the issues and concerns in relation to motorcycles. So we will start the forum with the opening statement of Director Vic Aindin. Big hand please. Now, mostly po sa mga representatives or mga participants dun sa LTO forum na nangyari kahapon ay mga club leaders or motorcycle club leaders, may medias, meron din namang mga vloggers, para po may relate itong napaka-importante Bora Bora Memorandum sa kanilang mga members, at saka na rin ipa-disperse itong information sa lahat ng mga motorista. The forum was headed by LTO Region 7 Director Victor Caindic. He was kind enough and very accommodating to all the participants. Ayun. So thank you so much sir for being so accommodating during sa forum. Thank you na rin sa lunch na pinrovide nila. Meron tayong mga topics na I would highly suggest that you take note of the information, kasi ito yung mga sagot sa mga katanungan na mostly na hindi natin nasagot yung sa first part ng video natin sa Bora Bora Memo. Now as discussed, there are modifications that are allowed and there are also modifications that are not allowed. Now, ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, hindi po ibig sabihin na pag ma-modify kayo ay hindi na po yun allowed. So, meron po silang guidelines na tinatawag kung ano yung mga allowable modifications, at hindi rin po lahat ng modifications ay allowed dahil nagdedepende rin ito kung ito ba'y nakakasagabal sa ibang motorista or itong specific na modification na gagawin nyo sa motor ay nakakasagabal sa iba, hindi safe na ilagay sa motor ninyo. Now, ano nga ba yung mga allowed na modification? Now, ito yung criteria ng allowed na modification, okay? It should be within the OEM established standards.
dapat hindi lalagpas sa pollution control. Meron kasing mga modifications na nagpro-produce ng mga toxic gases. Mausok yung tambucho, so hindi po yan maganda sa kapaligiran natin, kaya yun ay pinagbabawal. Second is noise must not be more than 115 decibel. Ito yung pangatlo. Mostly pag magmo-modify kayo ng motor ay pwede kayong mag-apply for approval at any LTO office. If all modification meet the OEM established standards, then it will be approved with no problem. Pangalawa, dapat ito ay isubmit ninyo sa MVIS or sa Motor Vehicle Inspection kasi doon nila i-check yung mga modifications na i-apply ninyo. I-check nila kung ito ay pasado ba sa standards. Ang kailangan nyo lang gawin pag nasa MVIS na kayo ay mag-request lang kayo ng modification permit. Now that will cost you around 50 to 100 pesos. I would highly recommend na pag may modification kayo na gagawin at para na rin hindi kayo ma-rattle pag merong mga LTO checkpoints sa daan, is I would highly suggest na pumunta kayo ng LTO at mag-request kayo ng modification permit or form para ma-check nila kung talagang yung modification ninyo ay pwede or hindi. So napaka-importante po nito. Dapat 2 meters away from source, dapat 2 meters away from the mouth or the tip of your muffler. Now, paano nga ba i-test ito, okay? Or i-measure yung decibel? Now, from the previous vlog, ito yung mga katanungan natin. So, kung paano nila i-check, whether it's going to be idle, whether it's going to be rev, or dapat ba ikasa sa gear yung motor ninyo bago nila i-check yung decibel. So, ito yung kasagutan, okay? So, dapat ang gagawin is talaga dapat siya naka-wide open throttle. So, ano nga ba yung wide open throttle? So, dapat ay i-rev hanggang, or ito po ay basically full rev ng motor ninyo. Okay? So, bakit nga ba full rev? Now, ito ay ginawa nila ng full rev kasi, as what I've said, they will place the decibel meter 2 meters away from source. So, once i-full rev nila yung motor ninyo, yung decibel meter ay magre-read ng highest frequency at saka yung lowest frequency. So basically, from the full rev, yun na makukuha ng decibel meter yung highest frequency ng motor, at pag minor na, dun naman niya makukuha yung lowest frequency. Now, ano bang gagawin niya? So pag natapos po yun, basically, kukunin po niya yung weighted max average ng rev, okay, or ng full revolution na ginawa. Basically, yung requirement ng LTO is 2 to 3 times niyang i-rev yung motor para makuha niya yung weighted max average. Full rev 2 to 3 times, 2 meters away from source, at kinukuha ng decibel meter yung highest frequency at saka yung lowest frequency, ina-average niya, at yung pinaka mataas na average na frequency ay yun po yung pagbabasihan nila kung ano yung 15 decibels ay ma-apprehend kayo. You will be fined for 5,000 pesos plus your motorcycle will also be impounded. Dadalhin po ito sa LTO station. So make sure you take note on that. Ayaw natin na mangyari yan sa atin. Now, sa sinabi ko sa previous vlogs na we can actually use those applications available online para natin ma-measure yung decibel reading. There's a dB meter or meron pang sound meter na available online na pwede ninyo i-download sa cellphones nyo. Marami po yan. Check nyo lang yan. Although itong decibel meters ng cellphone, hindi po siya accurate. Okay? Dahil nag-iiba po yung microphone ng decibel reader at saka yung microphone ng cellphone. Sensitivity niya ay hindi po siya magkaparehas. Pwede rin gagamitin yon pero hindi siya accurate. Now, ito po yung main question sa forum kahapon, and the LTO director Victor Kendig said that big bikes with big sounds don't get apprehended if they don't remove their catalytic converter. Now, ano nga ba yung catalytic converter?
nandun na po siya sa loob ng muffler natin. Even yung mga low displacement motorcycles are meron na pong catalytic converter, okay? Now, the use of this is to reduce yung pollution or reduce yung mga toxic gas na naproproduce ng motor natin. So basically, para po siyang filter sa tambucho para yung lalabas na usok sa tambucho natin ay hindi toxic sa kapaligiran. Now, mostly sa mga chat groups or sa mga Facebook groups ay talagang sinasabi nila na automatically yung Harley Davidson kahit po stock lahat ay magfi-fail na agad sa 115 decibels. They have actually tested a Harley Davidson motorcycle. Ayon na rin sa dealer ng mga Harley Davidson with a catalytic converter at saka using a stock pipe, Harley Davidson was able to produce 114 to 115 decibel when tested. Now, ayon na po yan sa LTO mismo. LTO Region 7 Director Victor Kaindik ay naglabas po ng Memorandum of Instruction noong June 7. This is regarding the Bora Bora memo. Now, meron pong 6 na Memorandum of Instruction. Now, I'm pretty sure na this will also apply in other regions as well or sa lugar ninyo. So, please take note of this. So, first is no LTO operative, including deputized agents, can effect apprehensions unless armed with a mission order duly signed with the Chief of Operations. Gusto lang ito nang ipa-confirm, sir, ba? Okay, base sa katong memorandum akong nabasahan kay time ng pagkuha sa motor kay imong ibalik ang stock pipe na kuan pasado sa decibel reader. Kung ikakuha sa motor, sir, tinuod ba ito nga wala pa itong LTO plate yung i-impound ng motor or if na ito ang original na plate kaya try kuha wala sa katong memorandum na akong nabasahan. Sana po ay naliwanagan kayo sa memorandum na ito or specifically yung Bora Bora Memorandum. So hopefully yung mga questions nyo sa previous vlog ay naisagot na sa vlog na ito. At kung meron mga kayong katanungan or meron mga kung na-miss, paki-add na lang sa comment section para i-discuss natin further para na rin malaman ng mga viewers natin. Okay? Now, merong nagtanong sa forum, okay? Bakit daw hindi i-apprehend na lang yung mga tindahan or yung mga stores na nagtitinda ng mga mufflers na ito? So ito ay napakagandang question. As per LTO, wala po sila power na mag-apprehend. As what was said, it is not illegal to sell aftermarket mufflers, but it is illegal to use it on the road, especially those with noise more than 115 decibel.
Kaya po as early as now, I would highly suggest na ikabit nyo na uli yung stock mufflers ninyo. As what LTO have said, they will be implementing this strictly nationwide kasi ayaw na nilang marinig yung mga annoying sounds or disturbing sounds ng mga aftermarket mufflers. For headlights, dapat puti or yellow lang. Signal lights should only be yellow, amber, or orange. Taillight should only be red. Okay? This is regarding e-bikes. Now, marami nang bumibili ng e-bikes ngayon kasi cheap, madali rin siyang gamitin. Pero, nalaman ko lang kahapon na actually e-bikes actually needs to be registered. As per LTO, e-bikes uses power not produced by human muscular power. Na wag po kayong maniwala sa mga dealers na nagsasabi na ito po'y bisikleta lang at hindi na kailangan i-register. That is actually false. Marami pong na-apprehend dito ngayon sa Cebu dahil may mga e-bikes na walang registration. Sabi kasi mostly kasi wala siyang tambucho, hindi siya pwede for emission. As per LTO, meron po silang special registration for e-bikes. Okay, so again, e-bikes, magbibili kayo, make sure you register that sa LTO kasi huhulihin kayo pag wala kayong registration. At huwag kayong maniwala sa mga companies na nagsasabi na hindi na kailangan i-register yung e-bikes, okay? Because that is absolutely false. And also sa Bora Bora Memorandum, by the way, if meron po kayong violation sa LTO, ito po yung sinabi kahapon, okay? Kahapon ko rin lang nalaman to na if you have been issued 2 times for reckless driving in 1 year, automatic ay masususpend po yung lisensya ninyo for 6 months. And if you have been apprehended 4 times in 1 year, automatic cancellation na po yun ng license. Yung last part ng shoutouts natin, okay? So, shoutout kay Bisaya Motovlog, kapwa Cebu Motovlogger po to, kay Zach Me, Sir Sedler Igot, siya po yung isa po siyang officer sa COC Philippines Cebu chapter. So, shoutout din po sa COC Philippines. At shoutout na rin sa club ko na Game Changer Cebu Club. Shoutout kay Sir Mar Nem, okay? So, nagpa-picture po si Sir sa atin dun sa LTO. Hindi ko po yun in-expect. Shoutout po sa iyo, Sir, at happy viewing. At also, shoutout na rin sa lahat ng mga TCH riders. At shoutout rin sa lahat ng mga dumalo sa forum kahapon sa LTO. Shoutouts po sa lahat sa inyo. Nice meeting you all po. At dito na natin i-end yung vlog. Maraming salamat po at sa panunood. If you're still watching up to this point, thank you very much po at sana meron kayong natutunan sa vlog na ito. At kung bago lang kayo sa channel, please don't forget to subscribe to my channel at click na rin po ninyo yung notification bell para kayo ma-notify sa bawat bagong uploads ko, okay? And also, please don't forget to like and share as well para na rin malaman ng ibang motorist or mga kaibigan ninyo na nagmumotor regarding sa Bora Bora Memorandum na ito. Okay? And also, before I forget, ito palang Bora Bora Memorandum also applies to cars. Okay? Hindi lang po ito sa motorsiklo kasi mostly sa mga nagmumotor, sabi nila, yung pinag-iinitan lang ng LTO or sa mga memorandums or mga laws na ginagawa ay yung motor. So this is actually including po sa mga cars. Lalo nang sinabi ko yung muffler tsaka yung lights. So included po sila lahat. Okay? Ride safe po sa lahat. Peace to all. Ciao. Bye-bye. Apir. Live mayroon sa Intino, sa 7, salamat po sa excuse me, i-upgrade right now. Shout out po sa Siseo, sa kanang play club diri sa music, kanang rider community sa Cebu. Thank you, John Ryle. Naunahan lang gani. Obig! Ako gani, una-una gani. Shoutout sa shop nimo. Kana across City Mall Consolacion na dyan ako shop. Mura yun ako yung Thank you.
you.